Ang theories of crime causation, sana po napapakinggan ako ng maliwanag, ay tumutukoy sa 15 tanong. Yan po almost lahat yan, tigla 15. Lahat po, halos tigla 15 yan. Ang exception po dyan ay ang inyong research. 20 po yun. Okay. Recall and explain the fundamentals of crime causation. With emphasis on biological, tingnan po ninyo yan, napag-aralan na po natin yan, or medical, psychological, pinag-aralan na rin po natin, psychiatric, and sociological. Yan po yung focus ng pag-aaral dito. Matatats po natin ang classical kasi may perspective po siya na kaugnay ito. Kaya po makikita ninyo yung sinabing biological, yan po ang parts of the body. Bahagi po yan ng katawan. Opo, baka kasama po yun. Kasi may tatanong dito kung kasama daw ang therapeutic. Okay, yan po yung biological or medical parts of the body. Kaya ulitin po natin uli yung mga physiognomy, yun pong phrenology of craniology, dito po yan. Then psychological, na kanina po ay tinats din natin kanina, doon po sa ating delinquency. Maulit po uliin dito. And then psychiatric and sociological. Kaya po dito lumabas minsan ang psycho-biosocial or biopsychosocial. Combination po yan ng tatlong aspeto sa causes of crime. That is biological, psychological, and sociological factor or factors in the commission of the crime. The combination of the three. Kasi ito po yung focus nito. Then enumerate and distinguish biological and psychological theories of crime causation. 2 tanong. Kaya makikita mo doon 4. Kasi magkasama naman yan eh. Magkasama po yan. And then apply, illustrate sociological and economic theories. O, di ba po, economic theories, pinanggit na po natin yan. Yan po, economic theories ay kay Karl Marx. Yan po yung at kay Bonger ng causes of crime. Ayun pong pagkakaroon ng social structure. Yan po yung mayaman at saka po yung mahirap. Hindi po binanggit yan yung nasa gitna kasi capitalist po yan at saka ordinary employee or worker. And then bio-psychosocial, yan po yung binabanggit ko sa inyo. Yun pong combination of the three. Biological, psychological, and social factor. You can just imagine, 4 na tanong po ilalagay dyan. At yun pong economic theories, 5 na tanong. 5. Yan po naman ay halos pinag-aralan na rin natin. And then, female offenders or female criminology, 2 na pinag-aralan na rin po natin. As a matter of fact, kanina pong umaga, tinats na rin po natin yon. Makikita lang po ninyo dito, dito po ay 5 ang easy. Lahat pong naiwang 10 sa difficult. Kaya po talagang ang mga tanong dito ay application. Madami, majority application. Meron nga pong creating pa dyan. You will have to identify ano yung characteristics na nagtulak sa kanya to commit crime. Nakakatakot po ito na exam. Kaya po ito'y nahihirapan ng estudyante. Okay, let's now proceed. Bago po ilayo ang board po ninyo, ang members of the board ay 3. Dapat po 5. Yan po ang chairman po dyan ay si Ramil G. Gabaw. A lawyer, attorney yan. Siya po ang inyong pinuno ng Board of Examiner.
Ang area po niyan, ang area niya ay yun pong criminal law. Ang alam ko, area din niya, yun pong inyong leya, kaya nahirapan kayo. And then si Warren Corpus, yan po yung bagong member. He is from the north. Ang area po niya, ang alam ko, criminalistics, NCDI. At yun pong babae, the lone member, the lone woman member ay si Palmones. Si Gabaw, nagturo yan sa PCCR. Si Corpus, nagturo sa University of Cordillera at sa Angeles University Foundation. At sa maliit na school siya huling nagturo bago siya kinuha. Si Palmones, ang alam ko, sa Metro Manila College siya nagturo. Sila po yung tatlong member ng inyong board. Baka po mapatanong. Tandaan mo kung sino yung chairman. Yan na po ang pinakamatanda na nakaupo dyan. Halos magsisiyam na taon na siyang nakaupo. Yan po ang nirereklamo ngayon ng madami. Bakit? Kapito ko sila. Wala na po, huwag niyo sama yun. Then, yun pong rating sa board exam. Ito po nalabas ito. To pass po, you must have, akin lang kung lalagyan ng highlight yan. To pass po, you must have an average of 75. Yan po ang hinihingi. With general weighted average of 75%. With no grade less than 60%. Ang ibig sabihin po dyan, kahit 75 ang average mo, but in one of the subjects, ang nakuha mo pong average ay 59. Bagsak ka po. Ang ibig sabihin ng bagsak, ikaw po ay deferred. Hindi ka considered as pass. Hindi rin man po considered as fail. Ano po yun, sir? Deferred. Nasa gitna. Yung iyong below 60, that is 59 and below. Kasi kung ikaw po 60%, pasado na yon. Ay sir, kung 59 and below, yun po i-retake. I-retake mo. Ito po yon. I-retake mo yon. Deferred po ang tawag doon na. Deferred. Board question yan. Siya po ang 75 ang average. Pero ang isang exam niya o isang subject ay below 60%. Siya po will be treated as deferred. Liwanag po yan. He or she must be able to retake once. Once lang po ang retake niya in with 2 years time. Sa loob ng 2 taon, dapat makakuha siya ng retake exam niya. Sir, bumagsak sa retake exam, sorry, bagsak na po uli. Kukuhanin na niyang lahat sa susunod. Pakitandaan po ang kondisyon. Sa retake subject mo, your grade must be 80% and above. Maliwanag po yan. Ang ibig sabihin, doon sa 59 mo and below, di-retake po ikaw kasi ikaw i-deferred dahil ang average mo 75. Yun pong dapat mo makuha doon sa isang subject na ni-retake mo ay 80%. Sir, hindi po nakaabot, bagsak na. Yan po. Bagsak. Ano po gagawin, sir? I-retake niya lahat ng board subject. Kaya ka po bagsak. Simple lang yan. Wala namang, sana sinabi lang bagsak. Bagsak ka po. Meaning that you have to retake all the board subjects.
na 6. Sir, hindi po nakakuha within 2 years. The same. Ikaw po ay retake all board subjects. Maliwanag po yan ha. Yan ay medyo nakakalito. Lahat ng makakakuha ng 75 pasa except may isang subject below 60%. With no grade less than 60% in any given subject. Sir, baka ibigay sa iyo, nakadalwa po ng 59, pumasa. Kasi ang isang 59, yun pong CA. Ang isa po ay LEA, pares 59, pero ang average 75, pasado, deferred po yan, deferred pa rin. Ano pong gagawin, sir? Yung dalawa niyang subject ay dapat niyang kuhanin at magkaroon siya ng average doon. Hindi po average sa bawat subject makakuha siya ng 80%. Maliwanag po yan. Sir, 3, automatic bagsak. Dito yon. Failed po in 3 or more subjects. He is deemed failed. Bagsak po siya. Kaya hanggang 2 lang. Pwede kang magbagsak hanggang 2. Pag nakatatlong subjects, bumagsak ka kahit po 78. Bagsak pa rin yan. May nakita na po kayo, mapakadami po. Yun po mapakadaming senaryo. Binagsak ang 3. Ang average niya, 77, 78, and yet failed because of the second paragraph provision. Sana po maliwanag yun. Sana po maliwanag yun. At ito po yung nagkabisa noon pong December 2022. December 2022. Wala pa po akong nalaman na na-deferred. Pero marami po akong nalaman. Diyan po yung minsan kakilala, minsan ay sa Facebook nakikita, ipinopost niya yung 3 subject na ibinagsak niya. Pero ang average niya 77, 78. Matik po yan, bagsak. Matik. Sir, nakakuha ko 74 pababa. No question, bagsak ka. Kasi ang pasa, 75. Then, privileges po ng registered criminologist. Yan pong mga trabahong yan, ikaw po ay hindi na kailangan exempt from qualifying. Yan po ang pinagwawala ngayon ng ibang member. Bakit po? Hindi naman tunay yan eh. Nakuha pa rin po. Kaya lang po, naiiba ang senaryo. Exempted ka from entrance and qualifying government or civil service examination. Hindi na po ikaw kukuha niyan. Matik po, pag pumasa ka sa board, civil service eligible ka na. Pero yung pagkuha ng entrance, ayan po yung ginangyayari pa rin. Bakit po, sir? Ang ginawa dyan, halimbawa sa militar, di sa militar po, kasama yan. Ang ginagawa po dyan, maglalagay sila lamang sila ng numero na tatanggapin ng walang qualifying kasi sila ay criminologist. Tingnan mo sinabi kong yun. Kasi sila ay criminologist. May quota lang doon. Kaya po, it's better, kumuha ka na lang. Huwag mong i-avail yun. Bakit po, sir? Kasi pagka kumuha ka ng qualifying competitive, pag mataas na nakuha mo, in ka. Of course, pag bagsak, wala ka. Pero kung ikaw po ay nagpa-provision ng batas na ito, nagpa-exempt ka, ay paano kung 10 lamang ang exempted? Ay wala kang lakas, hindi patay ka. Sorry for that word. The fundamental school of thought ng criminology, pakitandaan po na hindi ko na ito babanggitin, sasabihin ko na lamang po ang related dito. Yun pong prevention of crime, sabi po ni Vicaria, it is better to prevent crime than to punish them. Sa prinsipyo po ng law enforcement, ano pong ibig sabihin niya?
Tandaan po ito. Ang prinsipyo po na better to prevent crimes than to punish them. Sa law enforcement ninyo, kapag naging epektibo ang prevention, tandaan mo ito, mas mabuti iyon kaysa mahuli mo ang kriminal, may charge mo siya, makonvict mo siya. Prevention is better than cure. Ay bakit po, sir? Dahil kung tandaan mo po ito, ang damage ay nagawa na. May mga damage na hindi na pwedeng ibalik. Tulad po ng may napatay ang kriminal. Nahuli mo, na-charge mo, na-convict mo. Ang tanong, yung bagang pagkakahuli mo, yung pagkaka-charge mo, yung pagkaka-convict sa nasabing offender, mabubuhay pa baga ang biktima? Hindi na po. Kaya po yung pananaw that it's better to prevent crime than to punish them is applicable sa crime prevention. Maliwanag po sinabi ko. Ito po ang theory that arose from classical school. Kaya ako po kinuha ito kasi kasama ito, social contract theory. Naka-red naman po, social contract theory. Ano po ibig sabihin, sir, noon? Yan po ay agreement na hindi naman po express or written. Ito po ay agreement between the people and that of the government. Maliwanag po ha? Social contract theory. Ano po yun, sir? Yun pong sovereignty resides in the people and law should be applied equally. Ano pa po ang turing yan na social contract? Bukod po sa ang pagpapatupad ng batas, pantay. Ang pagpapatupad ng batas ay wala dapat itangi. Ang makapangyarihan ay mamamayan. Saan po, sir, yan? Sa law enforcement din po. Diyan po nakabase ang demokratikong prinsipyo. Tandaan po ninyo ito, na ini-impose or ini-introduce, not ini-impose, ini-introduce ng father of modern policing. Ano po yun, sir? Yun pong home rule theory. Maliwanag po ha? Home rule theory. Na ano po, sir? Na ang pulis ay public servant. Yan po. Bakit po, sir? Kinikilala po kasi sa social contract na iyong kapangyarihan ay nasa kamay ng taong bayan. Yan po ang ibig sabihin niyan. Sovereignty resides in the people. Wala pong di yun. Sorry for that. And the law shall be applied equally. Ano pa po ang prinsipyo ng social contract? Ari po, tungkulin po ng gobyerno na pangalagaan ang kanyang mamamayan. Ulitin ko po. Sa social contract theory, yan po ay unwritten contract between the government or the state and that of the people, that the state has the responsibility of protecting the people or its citizen. In return, kapalit po noon, ang mamamayan, ang citizen, must surrender some of his right. Ang ibig sabihin po noon, tayo ay Pilipino. Tungkulin ng gobyerno ng Pilipinas sa tayo ay pangalagaan at proteksyonan laban sa kriminal. Kapalit noon, may mga karapatan tayo na dapat isuko. Tulad po ng taxation, pagbabayad ng buwis.
Yun pong ating freedom or karapatan sa property na pagkailangan ng gobyerno ang ating ari-arian, kukunin niya ito. Ang mga yan po, at saka po yung application ng police power. Application ng police power. Ang mga yan po, ang kapalit ng proteksyon na binibigay sa atin ng gobyerno. Pagbabayad natin ng buwis, paglimita sa ating kapangyarihan sa ating ari-arian, at pagsuko ng ating ari-arian kung kinakailangan ito sa katahimikan. Ang tawag po dyan, social contract theory. Along with Vicaria, ang classical po ay si Bentham, yun po utilitarianism. May drone po, sabi dyan, is governed by two motives, pain and pleasure. And the principle of utility. Utility po means what? Ari po, ang utility po ay sa paggawa ng batas. Pagka po nagawa ng batas, ang batas po should be for greatest happiness of the greatest number. Ang ibig sabihin po, pwede kang gumawa ng batas, nasisira ito sa kapangyarihan ng isang tao o ng isang grupo ng tao kung ito'y ikabubuti na nakakarami. Always po, yan ang prinsipyo sa paggawa ng batas. Greatest happiness for the greatest number. Dahil lahat mong batas, lahat yan, hindi naman lahat ng tao ay nakikinabang. May mga tao din pong naaapektuhan ng ginawa ng batas. Pero ang mahalaga po, ang nasabing batas, yan po ang legislation, ay for the greatest happiness of the greatest number. Greatest happiness for the greatest number. Prinsipyo po yan ni Jeremy Bentham. Patungkol po yan sa batas na palalabasin, lalo na po sa batas about criminal law. About criminal law. Yung tawag po doon, greatest happiness for greatest number, utilitarianism. Sabi po dyan, si Bentham daw po ay concerned sa consequence o sa magiging resulta ng krimen kaysa doon sa motivation. Kaya ang kanya ay tungkol sa parusa. Maliwanag po yan. It further believed in the doctrine of nolium crimen, nolia poena sine lege. Ano po yun, sir? Tingnan po ninyo ito, ha? Yan alam niyo sa criminal law. Si Jeremy Bentham din po ang naniniwala that if there is no crime, there is no law, there will be no crime. No crime without a law. Yan po ay kay Jeremy Bentham nagsimula. See? The philosophy advocated definite penalty. Definite. Tiyakang parusa sa isang krimen na nagawa. Then, it theorized that punishment had deterrent effect. Deterrent po means makakapigil. Binanggit na po natin yan. Pero may iba't iba pong uri yan. Ang una po, general deterrence. General po ay heart of people. Ano pong ibig sabihin ng heart of people? Yun pong binanggit ko sa inyo kanina. Si Juan nakagawa ng krimen ay nahuli. Ngayon po, nakasuhan, nasentensyahan ng habang buhay. Lahat ng kaibigan ni Juan, lahat ng kamag-anak ni Juan, lahat ng nakaalam sa nangyari kay Juan, matatakot gumawa ng krimen. Bakit po, sir? Because yun pong punishment strike fear in the heart of other people. Yan po, general, pangkalahatan. Pangkalahatan. Specific po, directed to the heart of the wrongdoer. Ano pong ibig sabihin noon? Ang specific po ay nakatuon lamang
doon sa kay Juan na nahulit na kulong o makukulong ng habang buhay. Ano po yun, sir? Repetition is being eliminated. Less likely to offend again crime. Kasi nagkaroon ng specific deterrence. Nagkaroon po ng lesson. Another po na layunin ng classicist why delinquent person and offender should be punished, incapacitation. Pakitandaan po ha, justification po ito ng punishment. Deterrence, incapacitation, retribution. Yan po ay purpose ng punishment. Incapacitation, sir, is what? Kasi na-lock up ka sa jail, you cannot commit crimes while you are behind the bar. Incapacitation, from the word incapacitation, pinawalan ka ng kakayahan na gumawa ng panibagong krimen because you are inside the correctional institution. Ang sunod po, retribution. Ano po retribution, sir? Yan po ay pagbabayad, paghihigante. Tandaan po, paghihigante sa paglabag niya sa batas. Yan po yung parusa na ibinibigay sa kanya. Yun po yung paghihigante ng mamamayan at ng biktima. Yan po ang paghihigante ng mamamayan at ng biktima. Yan po yung retribution. Na mayroon pong dalawang uri. Criminal delinquents should be punished because they deserve it if punishment is morally right and just in light of the harm or damage caused by the offense. Kaya ka daw dapat parusahan, yan daw po ay tama lamang, makatwiran lang, kasi kapalit yan ng iyong ginawang pananakit or damage sa iyong kapwa-tao. Ang pangalawa po, punishing criminals has no positive purpose or positive effect on the minds and heart of the people. Yan po ay kinukontra niya yun pong deterrence factor. Dahil naniniwala po yung una kong binanggit sa inyo na mayroong effect of deterrence ang pagkukulong sa tao. Una, general deterrence. Pangalawa po ay specific deterrence. Neoclassical school, binanggit ko na po ito sa inyo. Na neoclassical, naniniwala siya sa classical. However, sabi po niya, may mga tao na absence ang free will. Hence, they must be exempted from punishment. Yan po ang pagsilang ng exempting, ng justifying, at mitigating. Yan po ang Neo-Classical School of Criminology. Then the Positivist School. Positivist, ito po, bahagi na nito. Italian or Positivist School. Yan po, ang Positivist or Italian rejected the legal definition of crime. Ano po ang kanyang sinasabi? Hindi tunay ang theory ng pain and pleasure. Hindi raw po tunay. Sabi ito, this was basically made possible because of the contribution of three experts. Si Cesar Lombroso, who is the father of empirical criminology. At yung po kanyang dalawang estudyante, dahil si Lombroso po ay nagturo sa kolehiyo. Kaya po, dahil siya nagturo sa kolehiyo, nagkaroon siya ng pakikipag
kaibigan sa kanyang mga estudyante. At yung mga estudyante niya na nagawa din ng research, siya po ang nag-check. Siya ang nagko-comment. Kaya, ang dalawa doon, si Rafael Garofalo at si Perry, plus Lombroso, sila ang Holy Three of Criminology. Holy Three. Three. Yung tatlo ng Criminology. Yan po si Lombroso, si Garofalo, si Enrico Perry. Pero parehas na ito estudyante ni Lombroso, si Garofalo at si Perry. The school-based, sabi ko, this school-based study on criminal behavior, scientific determinism. Kaya ito po ang Stallion or Positivist School of Criminology or the Biological School of Criminology. Siya po yung nagtuon ng pansin na pag-aralan yun pong mismong tao who committed crime. Yan po yung kanyang ginawa. At hindi po, sinabi po niya, malalaman mo lang ang katotohanan about crimes and criminals kung gagawan mo ito ng isang scientific study. Kaya po siya na-consider na father of empirical criminology. Ano sa rin empirical? Yung po sinabi ko sa inyo, through observation. Cesar Lombroso, yan po. Kino-consider po niya ang criminals tulad po ng isang mentally sick, mental ill, and disturbed individual. They have to be treated. Kaya po, dahil kay Lombroso, pumasok po sa ating kulungan, yun pong psychologist, psychiatrist, yun pong iba't iba po pong expert. Dahil ang pananaw niya, criminals are like just a sick person. Kaya po ang treatment nila sa kulungan ay pagamutan. Kaya po yan, siya ang kinonsider na father of empirical criminology. But this was commented by Sheldon Glowick. Ano po sabi niya? A sick person has the right not to be treated. Mayroon ang karapatan po ng tao kung siya may sakit na hindi siya pagpagamot. Maliban daw po ang sickness ay contagious, nakakahawa. Kaya sabi ni Glueck, hindi yan kailangan ng isang kulungan ay gawin na parang hospital. Dahil hindi na karapatan daw po ng tao na hindi magpagamot. Classification of criminals by Lombroso. Born, alam na po natin yon, atavism. Yun pong criminal behavior is learned, is inherited. Sir, yung criminal behavior is learned kay Edwin H. Sutherland po yun. Kay Edwin H. Sutherland. Yan pong salitang crimes and criminal behavior can be inherited. Yan po ay kay Lombroso sa kanyang atavism. Ano daw po na namamana ng isang kriminal? Yun pong propensities ng kanilang ape ancestor. Nagbabalik po sila sa ugaling hayop. Then criminal by passion, emotion po, tulad po ng anger. Kung ang isang tao po ay nakagawa ng krimen, dahil po sa galit, siya po ay criminal by passion. Kaya po pag tinignan nyo, kadugtong din yan ng kanina. Reason, tandaan mo ito, yung iyong intro to criminology, original po, original, yung wala pang TOS. Kasama po niya sa subject, ang theories of crime causation. Kasama po niya yun.
at victimology. Kaya po yung tatlong yun overlapping. Yung tatlong subject na yan. Kaya po, yung classification ng criminals kanina, idagdag mo ito. Insane criminals yan po, may abnormalities or psychological disorder. I have mentioned this to you. They may be exempted from criminal liability. And criminaloid, ano po yun, sir? Person who commit crime due to less physical stamina or less self-control. Ang ibig sabihin po ng criminaloid, normal sila. Normal. Pero, mayroon, kaya po sila nakagawa ng krimen dahil po saan? Less physical stamina. Mahina ang katawan. Or, mahina ang self-control. Kaya po makikita mo, yan pong senaryong yan, less physical stamina and self-control, ay tumutukoy po doon sa mga tao na hindi kayang kontrolin ang sarili tulad po ng nymphomaniac. Tulad po ng kleptomaniac, pyromaniac. Ang mga yan po ay lack of self-control. Lack of self-control. Kaya po pag napatunayan yan, gumawa sila ng krimen, pero wala silang control, exempted po yan. Kaya ang kleptomania, tandaan po ninyo ito, kung siya po ay makakasuhan ng theft, he may be exempted from criminal liability because of what? Lack of free will. At makikita mo, ibabalik muli yon, yun po ang Neo Classical School of Criminology. Then we have occasional criminal. Yan po. They commit crime due to insignificant reason that push them to do at a given recommendation. Ano po yan, sir? Occasional. Sila po ay napipilitan lang gumawa ng krimen dahil po sa wala lang insignificant reason. Kaya po sila nagawa ng krimen without any reason or logic. Pseudo, siya po yung nakapatay, nakasugat because of self-defense. Pseudo criminal. Nalabas po yun sa board. Yung isang yan. Iyan din po binanggit that Lombroso was considered as the father of empirical scientific research po ibig sabihin nun. Criminology. Yan pong empirical is done through observation. Pakitandaan po, born atavism, criminal by passion because of emotion, such as anger, such as jealousy, insane because of abnormalities or psychological disorder. Kung yan po ay may total deprivation of reason or freedom, wala pong criminal liability. And then we have criminaloid, normal po yan but with less physical stamina or self-control. They committed crime. Occasional po, paminsan-minsan, due to insignificant reason that push them to do at a given occasion. Kasi, ang ibig sabihin po noong occasional criminal, okasyon ang nagtulak sa iyo bakit ka nakagawa ng krimen. Maliwanag po yan, event or occasion. Yun po ang nagtulak sa iyo sa paggawa ng krimen. Tulad po ng nakita mo yung iyong kapatid sinusuntok ng iba. Di yun po makakagawa ka because of that occasion. At yun pong pseudo criminals, really they are not criminals because in our revised penal code article 11, ang
self-defense incurs no criminal and civil liability because the law consider their act as in accordance with the law. Naaayon lang sa batas.